Hi guys, good morning. So, nandito tayo ngayon ulit. Taong bahay lang tayo. Kaya, magko-content tayo ngayon ng tour ulit. So, inuulit ko, hindi po namin to bahay. Pinatira lang kami as parang caretaker, tagalinis. Kasi ito ay old house. 1960s pa yata tong bahay. And, yung may-ari ng bahay na ito, namatay na. Tapos yung mga anak, may kanya-kanya na silang bahay na malalaki pa. Yung bunso na may-ari nitong bahay ay nasa Amerika. Kaya hindi ko alam na after siguro 5 years, papayos niya to daw. And maganda yung plano nung kapatid niya na isa na kinuha kami dito as caretaker. Hindi daw kami hindi kami magbabayad ng renta, basta daw, pero ang sabi niya mag-open daw kami ng account, na yun yung parang magbibigay kami ng 500 a month, tapos yung account na yun is account namin, pangalan namin, tapos hahawakan niya, kasi yung hinuhulog namin doon, is sa amin din, parang renta sabi niya, pero sa amin yung pera. Hahawakan daw niya yung passbook na ihuhulog namin ng 500 a month. Para daw after ng 5 years or kapag papaayos na nila itong bahay, may gagamitin na kami na pang sarili na namin. So maganda rin yun kasi para makatipid-tipid tayo at makaipon. Kasi kapag hawak din naman natin yung bank account natin, so withdraw kung kahit anong oras, withdrawin natin kung gusto natin or ano, hahawakan daw niyo yung passbook. So maganda rin yun. And yung may-ari pala nito is mapagbigay nila. Lagi silang nagbibigay ng kung anong meron sila, kung mayroon silang yung mga gamit nila, kapag may napaglumaan sila, binibigay nila. Tapos ang ano pa dito is, nung nandito na kami, mayroon ng sariling gasol ito, mayroong bigas, at yung ibang pangkusina. So na-purchase na. So mapagbigay po nung kapatid nung may-ari nito, nung bunso nila. So iba-iba po sila, mayroon din yung talagang hindi nagbibigay. Pero hindi naman yun yung ano natin, yung nagbibigay. Talagang ganun po yung nung kapatid niya lang isa. So ito ko ulit sa inyo yung ating nung after na nanilisan natin at naayos na natin yung gamit. Ayan, so hindi ko po tinutour kasi bahay namin, pero for future para naman mayroon tayong remembrance kapag sakaling aalis na tayo or mayroon na tayong sariling bahay, is may remembrance po tayo sa mga taong tumulong sa amin. Hindi po namin ito makakalimutan hanggang po sa pagtanda natin. So ayan, itutur ko kayo, and ito na yung after nung nalinisan. So ayan guys, dito muna tayo sa kusina. So ito yung ginawa namin, para dito yung apoyan, and minsan na yung lutuan na gasol. Ayan. So, yan yung kusina, dirty kitchen, and then ito yung lababo. Ayan, tapos ayan, ito yung paloob. Nilagyan ko na rin ng cortina para medyo mas kasi sabi kasi ng may-ari, gamitin lahat daw ng mga cortina dito. So ayan, ito yung gasol nila. Tinago muna namin para may pang emergency tayo. Ayan. So dito ko nilagay yung mga gamit nila dito. Ayan. Gagamitin natin kapag may mga bisita. Kasi since tatatlo lang kami dito sa bahay, is hindi naman natin kailangan ng maraming gamit. So ayan, hinugasan ko na rin yan before natin itinago yung mga gamit nila. Hindi dito yung aming dining area. Ayan. So, ito yung table. Ito yung gamit namin na, okay lang yan, kahit konti lang. Basta, at least tatatlo lang kami. Hindi naman kami marami. Kapag by bisita,
Ayan, so ito may dalawang upuan dito. Dito ko pinuwesto kasi dito lang may signal. So hopefully kapag magkapera is bibili tayo ng wifi. Kaya hindi ako masyadong nag-upload ng videos ko kasi ang hina ng signal. Kailangan pwesto natin kahit saan. Ayan, sa may bintana. Ayan. So dito rin yung aming mga gamit. So ayan. So before kami tumira dito, punong-puno ito ng bigas. Ito yung mga binili niyang pangkusina at meron din dun sa may cabinet. So ayan, dyan namin nilalagay yung mga ibang pangkusinang gagamitan. Ayan. So ito yung isang upuan nila. Ayan, yan yung anak ko. Parang lumuwang siya kasi yung kahoy dito is pinagsama-sama namin doon. Ayan. Kaya lumuwang siya. So ayan. And dito tayo sa kwarto namin. So ayan, nilagyan ko na rin siya ng cortina. Ayan, so pasok na tayo. So dito kami natutulog. So ito is isa sa mga binigay nila sa amin. Ayan. Itong foam, hindi foam, itong bedsheet. Ayan. So dito kami natutulog and ayan. Hinarang ko yung isang kutsyon doon kasi para ano, yan yung damitan namin, yung mga gamit. Ayan. Ayan. So yan. Papayos namin tong kwarto para at least papadlock na lang natin. Ayan, so ito yung kwarto namin. And then dito sa kabila, ayan yung mga kahoy, dito yung mga shoes namin. And dito nilagay ko na rin yung mga kortina na sinasabi nung may-ari. Ayan, so ito kortina namin yung orange sa kanila. Ayan, so dito rin nagayan ng tools. Ayan, so dito nagayan ng raminta. Yung mga tools ng aking asawa. Ayan. So dito, ito yung bakanting kwarto. Ayan, nandito yung dalawang kama. Maupuan na mga sobra. Ayan, so dito pang bisita raw. Ayan, dito rin yung kung nilagay yung mga gamit nila na mga kumot, unan. Nilabhan ko to bago ko nilagay sa cellophane para hindi maalikabok. Ayan, so bakante itong isang kwarto. So dito yung tinutulugan ng isang kapatid nila na lalaki. Ayan. So ayusin pa namin yung dalawang bintana at saka lalagyan ng curtain. Ayan. So ito yung mga gamit nila dito. Ayan. So iyon yung mga may-ari at saka yung mga anak nila. Ayan. So ayan. Ayan guys. Okay. So dito naman tayo sa labas. Ayan. So, doon ako nagtanim sa taas. Ayan. So, nandun si Nana. Nana! Ayan. Aso namin. Nana! 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 Malaki na si Nana. Malaki na si Nana. So, ayan, dito yung aming tinanim. Ayan, so nilagyan ko yan ng harang kasi nga maraming manok. Kailangan natin ng harang. So, yan. Ito yung katatanim kong pechay kanina. Para may benta tayo. Ayan. So, dito rin yung aking ibang tinanim, yung kangkong, sili. Ayan. So talagang nilagyan ko talaga ng harang para hindi makain ng manok. And then dito yung mga sili ko.
Ayan, kinain na kasi ng manok yan kasi hindi namin hinarangan nung una. Kaya ayan, nawala ng dahon. Ayan, oh. So yung mga onions doon, yung isang tarong, ayan. So ito yung bahay nila. Overall na bahay na tinitirhan namin.